أحسن قولا ممن دعا إلى الله أحسن قولا ممن دعا إلى الله. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ngayon ay kunting payo lamang sa ating mga kapatid na nagsasanla sila sa pawn shop. Alam natin, ang pawn shop sa Pilipinas ay kapag iniwan mo sa kanila at isinanla mo sa kanila ang iyong ginto, ay sigurado at 100% na may tubo ang inyong inutang sa kanila. Ang pagsasanla, unang-una, ang pagsasanla ay hindi po haram. Hindi haram ang pagsasanla, at ito ay napagkasunduan ng mga ulama. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, namatay siya, nakasangla ang kanyang ginagamit sa labanan, ang panangga niya. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, kapag ang tao ay wala siyang matagpuan na makapagsusulat sa kanilang utangan, ay farihan ng makbuda, ay mag-iwan na lang siya ng isasangla niya. Hindi haram ang pagsasanla. Hindi haram ang pagsasanla ng ginto. Yan munang tandaan nyo. Kailan nagiging haram yung pagsasanla na bakit nagiging haram ang pagsasanla ng ginto sa pawn shop sa Pilipinas? Kahit ang pawn shop, alam natin yan. Walang pawn shop dyan na hindi tutubo sa uutangin mo. Nagiging haram siya dahil kapag iniwan mo sa kanila ang ginto mo, tapos pinahiram ka nila ng pera, sabihin natin, depende sa halaga ng ginto na iniwan mo sa kanila. Sabihin natin na ang ginto na iniwan mo sa kanila ay nagkakahalaga, ang estimated nila ay 5,000 ang pwede mong hiramin. 5,000, 10,000, 15,000 o ano pa man ang mapagkasunduan ninyo. Yung pagsasanla natin ng ating isasanla natin ang ating ginto, sinasabi natin walang dalil na ito ay haram. Nagiging haram ito dahil doon sa pera na kinuha mo sa kanila na tinubuan nila. Doon sa pera na kinuha mo sa kanila na may tubo na nung bibabayaran mo. Yung pera ang naging dahilan dito, kaya siya naging riba. Yung perang kinuha mo na 5,000, pagbabayaran mo na yon, may tubo na. Hindi po tayo may pagkakaila sa atin. So haram yun. Ang tanong, sabi nila, kailangan namin talagang isanla kasi emergency. Kailangan namin isanla yung ginto dahil emergency. Yan ang madalas na naitatanong ng ating mga kapatid sa Islam. Sabi nila, bakit haram? Kailangan talaga. Bakit haram? Kailangan talaga yung pera. Kaya wala kaming choice kundi pumunta sa pawn shop at isanla namin yung ginto dahil mayroong nangangailangan ng pera. Okay. Dito ba sa puntong ito, papasaba yung salitang nangangailangan na papasok tayo sa riba? Papasok tayo sa haram? Ibisasanla natin yung ginto at hindi tayo magkakasala dahil emergency nga. Kung ang ginto na yan at wala nang solusyon, kundi ang kukuha ka ng pera na may tubo, doon pinahihintulutan na pumasok ka na sa riba. Pero ang tanong dito, bago natin sagutin yon,
Sabi nila, bakit kami magkakasala na kami ay uutang nangangailangan? Hindi ba dapat ang magkakasala yung pinag-iwanan namin ng ginto at kinuhanan namin ng pera? Lahat kayo nagkakasala. Lahat kayo ay nagkakasala. Bakit lahat kayo ay nagkakasala? Dahil nagtulungan kayo sa haram. Dahil nagtulungan kayo sa haram. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la'ana Rasul sallallahu alaihi wasallam akilar riba. Isinumpa ng Allah ang kumain, yung nagpautang. Isinumpa ng Allah ang nagpautang. Wa mu'kilahu, at yung umutang. Wa katibahu, at yung nagsulat ng transaksyon ninyo. Wa shahidayhi, at yung nagsaksi, yung nag-witness sa nangyaring utangan. Wa qalahum sawab, at sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, lahat sila ay isinumpa. Lahat sila ay parihong isinumpa. Mayroon pa bang ibang solusyon doon sa ginto mo? Hindi natin pwedeng sabihin na wala ng solusyon. Hindi po makakalusot yung salita natin o ang ating sinasabi na wala ng solusyon, kundi ang isanla natin. Hindi po valid reason yun, kapatid. Hindi po valid reason yun. Unang-una, gagawin natin lahat sa abot ng ating mga kaya. Babasahin natin ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan nyo, sabi ng Allah sa Quran, innama harrama alaykumul maytah. Ipinagbawal sa inyo, iniharam sa inyo ng Allah ang mga patay na hayop na hindi nakatay. Waddam, at mga dinuguan, haram sa inyo yan. Walahmal khinzir, at ang karni ng baboy, haram yan. Wama uhilla bihi li ghairillah, at mga hayop na inalay sa mga Diyos-Diyosan, haram din yun. Famanidturra ghaira baghin wala adin, at ang sino man na nangailangan talaga kumain, kailangan na niyang gawin, nakainin yung haram na walang pagmamalabis, at kakainin lamang niya kung ano yung makakaligtas sa kanyang kapahamakan, fala ithma alayhi, ay wala siyang kasalanan. Wala siyang kasalanan. Kapag ganun na po yung punto na mangyayari sa kanya, wala na siyang choice, wala nang mahanap, wala nang paraan, wala nang mapuntahan, wala nang mahanap na paraan para maidaan sa halal, maidaan sa pinahihintulutan, kundi idadaan na kakainin na niya yung haram, ay hindi na po siya magkakasala. Pero ang kakainin lamang niya doon, yung eksakto lang na maliligtas siya mula sa kapahamakan o kamatayan. Yun lang ang pwede niyang kainin. Dito, hindi papasa ang salita natin na walang choice. Hindi pa rin papasa yun. Mananatiling haram pa rin na isanla ang ginto sa pawn shop. Bakit? Unang-una, anong una mong gagawin, kapatid? Manghiram ka muna. Maghanap ka na mahiraman mo sa mga kakilala mo, sa mga kamag-anak mo. Maghiram ka muna. Okay. Nagawa mo na yun, wala kang nahiraman. Wala kang nahiraman. Pangalawa, mayroon ka bang pwedeng ibenta sa mga gamit mo? Mayroon ka bang pwedeng ibenta? Pag wala kang may ibenta, kasi walang pwedeng ibenta na kagamitan kasi mahirap ka talaga, ang mayroon lang sa'yo ay ginto, okay. Ginto na lang natira sa'yo. Mayroon bang bibili sa ginto mo? Ganito dapat ang pagkakasunod-sunod. Mayroon bang bibili sa ginto mo? Kahit saan mo dalhin, walang bibili. Sabihin na natin na, ito mga, hindi naman natin pwede sabihin imposible, pero posible naman na walang bibili ng ginto mo kung bibinta mo sa murang halaga. Basta kailangan mo na talaga. Okay. Walang bibili. Walang choice kundi pumunta sa pawn shop. Okay. Pag pumunta ka sa pawn shop, sasabihin mo, pag itong ginto ko na to ay hindi ko na binalikan at isinagad ko sa kanila, lugi ako. Lugi ako. Huwag mong sasabihin lugi ka. Gagawin mo isang bagay para sa Allah. Huwag mong iisipin yung lugi ka sa pera kaysa naman makakakain ka ng haram. Ang gagawin mo lang, pag pumunta ka sa pawn shop, huwag mong babalikan yung ginto mo. Mag-intensyon ka na pagpunta mo sa pawn shop, kung nagawa mo na lahat yung mga sinabi ko, pupunta ka sa pawn shop, ang gagawin mo, iiwanan mo sa kanila ang pawn shop sa usapan na sanla, pero hindi mo na babalikan. Kundi ang intention mo ay ibibinta mo na yun sa kanila kasi wala nang bibili na mas mahal
mas malaki-laki ang kuha kundi ang pawn shop. Hindi mo pa rin pwede sabihin na isasanla mo sa kanila dahil emergency, hindi pa rin papasa yun. Ang emergency, mga kapatid, ang sabi ng ating mga ulama, ang tinatawag na emergency, ang tinatawag na kinakailangan yung wala ka nang makain, wala nang solusyon, wala nang bibili, wala nang mahiraman, doon pwede ka nang humutang ng 5-6. Pwede ka nang umutang ng 5-6, as in wala na. Pag umutang ka ng 5-6, yung kukunin mo lang kung ano lang yung sasapat sa pangangailangan mo. Hindi yung sosobra. Kukuha ka ng 5-6, maglo-loan ka, sobra-sobra, gagamitin mo sa business, gagamitin mo sa sobra-sobrang mga pangangailangan, hindi na papapasa yun. Kaya kung ikaw ay nagpaplano na pumunta sa pawn shop, sinasabi ko po sa inyo, mga kapatid, hindi papasa ang sinasabi natin na nangangailangan tayo at uutang tayo sa kanila at babalikan natin yung ginto. Haram pa rin yun. Dahil may solusyon pa po. Ang solusyon, wag mo nang balikan yung ginto mo. Yun lang ang solusyon. Wag mo nang babalikan ang ginto mo. Kasi pag binalikan mo ang ginto mo, kahit na emergency ka pa, pag binalikan mo yung ginto mo, kumain ka pa rin ng haram. Haram pa rin yun. Bakit? Hindi mo iniwan yung ginto. Pag hindi mo binalikan yung ginto mo, alhamdulillah, wala kang 5-6. Hindi ka pumasok sa riba. Hindi nagkaroon ng interest. Ang usapan lang din yung sanla, pero ang intention mo, bibinta mo na yun sa kanila. Hindi mo na yun babalikan sa kanila. Hindi natin masasabi na emergency yun. Kahit kailan, hindi matatawag na kailangan at emergency ang tinatawag na pupunta ka sa pawn shop tapos babalikan mo yung ginto mo at babayaran mo yung utang mo ng hulug-hulugan. Huwag mong isipin na dahil nalugi ka, dahil mas mahal ang kuha mo sa ginto mo. Huwag mong isipin yan, kapatid. Ang isipin mo yung haram na gagawin mo. Bakit mo isipin na lugi ka? Mas nakakatakot na lugi ka sa kabilang buhay. Okay lang malugi ka ng ilang libo. Kesa naman malugi ka sa kabilang buhay. Kunting pera lang yung pagpapalit mo. Kaya wag kang kakain ng haram. Hindi talaga pwede na pumunta tayo sa pawn shop at isanla natin ang ginto at hihiram tayo ng pera. Ibinta nyo na lang po. Huwag nyo na pong balikan. Siyempre alam natin ng pawn shop, hindi niya bibilhin yan. Oo, sabihin natin hindi niya bibilhin. Pero wag mo nang balikan kasi hindi ka naman nila hahanapin eh. Hindi ka naman nila hahanapin. Mas masaya pa nga sila dahil hindi mo nababalikan yun. So, ganun po dapat ang gagawin natin, mga kapatid. Kasi kapag binalikan nyo po yan, automatic po, haram, kahit emergency. Sasabihin, may mga tanong, bakit kami kasama sa isinumpa? Oo, kasama ka sa isinumpa pag binalikan mo yan. Dahil ang propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi ko nga sa inyo, sinabi niya sa hadith na Muslim, La'ana Rasulullah alaihi wasallam akila riba, isinumpa ng Allah ang propeta sallallahu alaihi wasallam ang tao nagpautang wa mukilahu ang nagpautang, pareho lang silang isinumpa. Kaya ito ay payo, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, huwag niyo pong pairalin na dahil kailangan niyo yung ginto, huwag niyo pairalin yun. Ang isipin niyo ang kabilang buhay niyo, ang isipin niyo yung haram na gagawin niyo. Napakabigat na haram ang ginto, ay yung pagpa 5-6. Dahil ayon sa hadith, kahit sabi ng ating ibang mga ulama na sabi nila may kahinaan yung hadith, na ang pinakamababa na pinto na kasalanan na makukuha mo sa 5-6, anyang kiharrajulu ummahu, parang pinakasalan mo ang nanay mo. Sa lalaki, sa babae naman, parang pinakasalan ka ng tatay mo. Kaya mo bang masikmura mo ba yung kasalanan na yun na parang mong inasawa ang magulang mo dahil lang sa pagpasok ng riba? Kaya inuulit ko, hindi papasa ang salita natin o ang pangangailangan natin na kinakailangan nating balikan ang ginto natin sa pawn shop. Wag mong gagawin yun dahil hindi pa rin lusot yun. Hindi valid reason na pupunta ka sa pawn shop at isasanla mo yung ginto mo tapos babalikan mo. Hindi valid reason yun. Sinasabi ko po sa inyo ito. Kailan po tatanggapin? Wag mo nang babalikan yung ginto mo. Yan po ang may papayo ko sa inyo. No choice? Pupunta ka sa pawn shop, wag mo nang balikan ang ginto mo. Kasi pag binalikan mo yung ginto mo, automatic yan, alam nyo yan. May interest na yung pera na kinuha nyo sa pawn shop. Kaya kumain kayo ng haram. Napakabigat ng kasalanan na riba. Napakabigat na kasalanan na riba. So ito ay payo lamang sa ating mga kapatid na nag-iipon ng ginto tapos may planong isangla sa pawn shop. Huwag nyo na pong gagawin yun. Kung gusto nyo, ibinta nyo na lang sa kanila. Kahit na wala sa usapan, sa intention, huwag nyo nang babalikan para hindi kayo magkasala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.